Today's program will be presented in Tagalog and English with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. Saan man sa mundo, maaari nating pansinin at maantig sa gawang kabaitan. Mga tao sa lahat ng uri ng buhay, paniniwala at kultura ay iniaalay ng higit pa ang sarili sa tawag ng tungkulin upang tulungan ang iba ng walang kapalit. Sa kanilang dakilang gawain, sangkatauhan sa kabuuan ay naiangat upang purihin ang kabanalan at hikayatin ang maraming tao na nagka-inspirasyon sa kanilang halimbawa. Kataas-taasang Maestra Ching Hai ay buong pagmamahal na lumikha ng ilang serye ng gantimpala, kasama ang Shining World Leadership Award, Shining World Compassion Award, Shining World Hero at Heroine Awards, Shining World Honesty Award, Shining World Protection Award, Shining World Intelligence Award, at Shining World Inventor Award upang makilala ang ilang pinaka-ehemplo, mapagbigay, maalalahanin at buo ang loob ng mga kasama sa gitna natin. Halo at maligayang bati, matalinong manonood. Sa maraming lugar, pag-iinit ng mundo ay nagdulot ng mga baha at ibang natural na sakuna na walang kaparis, na antas at madalas. Puso namin ay lumulubog pag ang kasamang nilalang ay sinisira dahil sa epekto. At sa parehong oras sa kabila ng sakuna, mayroon din gumawa ng sariling paraan para tulungan ang nagigipit. Ang kanilang kwento ay nagbigay ng pag-asa sa mundo. Pagkatapos ng 3:00 ng hapon noong ordinaryong araw, si Ginoong Ryan Manungdo, inspektor at pansamantalang hepe ng pulis na nakabantay sa bayan ng San Jacinto, sa Pilipinas nang nakita niyang biglang tumaas ang tubig sa harapan ng opisina. Daglian, kinuha niya ang dihangin na kutson mula sa pribadong tulugan at lumabas agad. Sa malakas na agos sa kalye, ang Pilipinas ay hinagupit ng bagyong Ketsana at tropikal na Umos Parma na tumangay sa bansa ilang araw bago maapektuhan ang 2.5 milyong mamamayan. Pagkatapos nang ang San Roque Dam ay simulang buksan, sobrang dami ng tubig mula sa mga bagyo ay ang mabilis na umapaw sa mga bayan at sa katabing lugar. The town of San Jacinto was isolated due to the flooding of the major roads leading to the town. Si Inspektor Manungdo ay nakilala mula sa balita na kung papaano ang dihangin na kutson ay nagligtas ng mga buhay habang may baha sa Kapitolyo ng Maynila. Kaya ginamit niya ang lumulutang na kutson para maghanap ng mga kababayan na inabutan ng baha. Ang mabilis na agos ng tubig ay halos 5 talampakan ang taas na kanyang nakita ang dalawang magkapatid na si Robert at Roniel Venerayan na parehong ginagawa. That time, na 3 o'clock p.m., we are at the school. Then, our mother contact us that the flood is high. Then we are not believing in that time, but when we arrive at home, it is true. Then someone called us that they need help. Then we went to that place and saved them. While we are rescuing them, the flood is high. I was about like this.
Si Robert ay 17 taon at ang kapatid niya ay Roniel ay 16. Ang ina nila ay tinawag sa eskwelahan at sinabing tulungan nila ang naipit na kaibigang pamilya sa baryong Magsaysay na hindi lalayo ng kilometro. Nang dumating sila sa baryo, ang tubig ay mataas na at umabot na sa baywang nila pero patuloy nilang nailigtas hindi lang ang kaibigang pamilya pero pati na ang iba pa. Si Ginoong Manungdo at ang mga opisyal niya ay isinama sila kaagad. We were already rescuing that time and we have encountered the two teenagers and I asked them if they want to join us. They want to join our group in saving the lives of the resident of the town which were flooded during that time. So they told me that they are willing to help. Lumusong sa lubog ng tubig, ang hepe ng pulis at ang 2 binata ay inunang iniligtas ang mga bata, babae at matanda. Sobrang lamig at nang gumabi na, napagod na sila. Sa sandaling yon, ang nanay ni Robert at Roniel ay nag-alala sa kaligtasan ng anak niya. Wala silang kahit anong pagkain kundi ilang bayabas. Pero ang binirayan na magkuya, si Ginoong Manungdo at ang mga kasama niya ay tuloy na may determinasyon. I chose the profession of police because I love police work. I love to help others. I want the action in the field. So I joined the PNP or the Philippine National Police. Together with my PNP, my fellow police officers and the 2 brave teenagers, we helped saving lives during that time. We managed to rescue for that long time because of the help of the other volunteers and the fellow police officers of this station. Patuloy ang pagliligtas hanggang 1:00 ng gabi. Sa sandaling yon, higit na 130 residente mula sa 3 baryo ay nailigtas sa likas na lugar. Sumunod, ang Philippine National Police ay naghanap ng gantimpala sa magkapatid na Benerayan sa kanilang pagkakilala sa nagawa nilang kabayanihan. Nang tinatanong sila kung ano ang nasa isip nila sa mga oras na yon, si Roniel Benerayan ay simpleng sinabi, "We're just thinking about to help our people and then we pray that we're safe in rescuing them." Babalik kami na may isa pang kwento ng bayani sa Pilipinas. Manatiling sumaybay sa Supreme Master Television. Noong may tropikal na bagyo, ang mamamayan ng Pilipinas ay gumawa ng mabuti upang tulungan ang bawat isa, kasama ang mga bata at mga matanda sa kanilang makakaya. Sa bayan ng Mangaldan, isang may-ari ng sakayan ay nagligtas ng maraming pamilya sa kapitbahay ng 400 metro ng lubid. Ito ang kwento niya. Malalim na ang gabi. May mga delikadong malakas na agos at tubig baha ay kumakalat na sa baryo. Hating gabi na, narinig ni Ginoong Noel Harabata ang umiiyak at humihingi ng tulong sa kapitbahay. It was almost 12 o'clock in the evening. I heard some cries, shout of help from the back of my house. And fortunately, there was also a number for that family at the back, and they called us by text that they needed some help. Walang kuryente noon at sobrang dilim. Si Ginoong Harabata ay dagling naalala
at mahabang tali niya sa bahay. Umaasa siya na ang kapitbahay ay gagamitin ang lubid bilang suporta at gabay. The current was so strong, the water was very fast, in rising. It's almost at the waist. But the most dangerous is the current was so strong. So I tied one of the end of the rope to a post, and then I went, to fetch the people. Ang tali nakakonekta sa poste ng kuryente sa kalsada, literal na naging lifeline sa mga pamilya na nasalanta ng baha sa madilim na gabi. Almost about 150 meters with the current, swirling around. And I found out that there were 2 families who were at the back. One was even pregnant, 8 months old. There were, I think, about 10 people, 2 families that, were towed with me in front, with the lifeline, the rope, as our guide, because it was so dark and the waters was raging, very fast. And we're able to take them to our relatives here, some maybe 2 or 3 houses away, and we're able to put them safely. Pagkatapos na mailigtas na ang mga kapitbahay, ang ilan sa kanila ay sumama kay Ginoong Harabata para iligtas ang ibang biktima sa lugar. We found out also that there was a woman who just delivered the baby, and he was so, he cannot walk. So one of the big guy carried the back, plus some children, maybe 4 or 5 children, and old people. And we take them all here in our relative's house. And after that, because the water was fast rising, and almost the rope was snapped because it is just only 1 centimeter thick of rope. Si Ginoong Noel Harabata ay nag-alala sa mga kapitbahay na hindi natatapos dito. Sinisigurado niyang mainitan sila, tuyo at mapakain. And after that, of course, we kept them. We give them, warm food, hot soup, and some dry clothes. Ang pagliligtas ay naabot na ng umaga. Nang si Ginoong Harabata ay umupo na at nagpahinga, pagod na siya at ang buong katawan niya ay nanginginig. Pero sa puso niya ay isang malaking kaginhawaan at masayang kapakanan na malaman niya na ang baryo niya ay ligtas na. Dahil sa kanilang tapang at kabutihan, si kataas-taasang Maestra Qinghai ay pinarangalan si Inspektor Manongdo Binatang Kasama at Ginoong Harabata. Bawat isa ay may Shining World Hero Award. Nakakuha rin sila ng regalo, pati na rin custom-fit hero jackets at #1 international na mabentang libro mula kay kataas-taasang Maestrang Qinghai. Sa pagtanggap ng pagkakilala, bawat tumanggap ay nagpapasalamat kay kataas-taasang Maestrang Qinghai. I would like to thank Supreme Master Qinghai for the recognition that she have gave us for the efforts that we have made during the typhoon, and God bless. Thank you, Master Qinghai, for this wonderful award that we received. Thank you. And thank you to Supreme Master Qinghai, and also for the awards that we received from you. We really appreciate all the things you're doing, ma'am, and I'm hoping that God will give you more, very, very long years to live in this world to keep on helping
people like us, people like the Philippines who are so, in dire need of, inspiration, as well as, in time of disaster, help to continue, battling all these problems regarding climate change. Ang paghanga sa bayani ng Pilipinas, Ginoong Manungbo, Robert Aroniel Benerayan, Ginoong Harabata at ang iba pang gumagawa ng mabilis at di makasarili sa oras ng pangangailangan ng mga kapitbahay. Naway pagpalain kayo at ang maginoong mga Pilipino bilang dakila at mapagmahal kahit saan tulungang payapain ang ating mundo. Salamat para sa inyong pagharap sa programa ngayon. Pakiusap lamang na manatiling umantabay sa Supreme Master Television para sa salita ng karunungan susunod pagkatapos ng balita sa Noteworthy News. Nawa ang araw ninyo ay maging mapayapa. Thank you for your presence on today's program. Please keep your dial tuned to Supreme Master Television for words of wisdom. Up next, after Noteworthy News. May your days be filled with peace and miracles. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.